So yo, what's up mga kadabarkads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. Shoutout sa lahat ng mga kadabarkads natin dyan. Ito, pag-usapan natin ngayon, breaking news. Tape, nag-file na daw sa Court of Appeal. Tuloy ang laban para sa Itbulaga. Wrong move na naman kayo. Alam nyo kung bakit nasabi kong wrong move na naman sila. Sige, mamaya pag-usapan natin. So, syempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. Eto nga, no, so matagal na nahimik tong tape mapatungkol sa trademark na Itbulaga. No, sa mapatungkol sa kanilang issue ng Tito Vic and Joey, at ngayon nga alam naman din natin na itong trademark na Itbulaga ay gamit-gamit na mismo ng kung sino man ang totoong nagmamayari or gumawa ng titulong Itbulaga. At ngayon nga maraming mga bali-balita na ito nga ay pinaghahandaan nga po daw ng Tape INC, may matinding paghahanda, yun pa iba pa natin naririnig. May mga malalaking paghahanda daw sila mapatungkol ho dito sa aso na to, at hanggang ngayon hindi pa rin po daw sila atras or tuloy pa rin po daw ang laban. Alam nyo mga kadabarkads, wrong move na naman to. Dahil alam na ba ngayon uutalak. Anong di ka mauutal, diba? Okay na eh. Diba? Nagsimula na sila sa panibagong title nila sa kanilang noontime show. Pero eto na naman, panibago na naman na sakit sa ulo ang ibibigay nila sa mga host at sa kanilang noontime show mismo. Dahil akala ba nila porket nilalaban nila yung tungkol sa trademark na Itbulaga kakatuwaan sila ng tao? Hindi, lalo silang kakamuhian. Lalo silang kakainisan. Lalo na yung ibang mga dabarkads, sa totoo lang, kapag napapabisita ako, ito, aminado ko, nabubisita ako sa kanilang noontime show. So, tinitingnan ko kung okay na ba, kung wala na bang tawag dito, hate sa isa't isa. Pati yung mga supporters, nakikita ko doon, may mga dabarkads na doon na nanonood na sa kanila, sinusubukan na or tinatry nila kung okay pa, kung maganda rin bang panoorin tong noontime show nila. Sa totoo may mga nakikita ako doon na yan, may mga comment na minsan sa live nila, yan, okay yan kasi pinanindigan nyo na yung inyong noontime show. Hindi na kayo nakikipagbangayan, hindi na kayo nakikipag-agawan nang hindi naman talaga sa inyo. Kasi tinatanggap na sila unti-unti ng mga dabarkads. Kaso eto na naman po tayo, no? Panibagong labanan na naman. Panibagong na naman to, panibagong abangayan na naman ang mangyayari. At eto nga, Court of Appeal na po ang eto, Court of Appeal, tuloy ang laban para sa Itbulaga. So ito, panoorin ho natin. Ito, pera muna ng video ang ating reporter sa Dabarkads, sa TBJ Defender. Walang iba kundi si Model of Maynila. Panoorin natin ito. So ito mga Dabarkads, meron po akong breaking news sa inyong lahat. Ito po coming from a reliable source. Okay, tinanong po natin kung natuloy ba, kung nag-file ba ng appeal yung pong tape. Diba? Kasi 15 days ngayon po yung huling araw dapat ng kanilang pagpa-file. Pag lumagpas pa ay hindi na pwede. So according to this reliable source na tinanong ko po kanina lang, ay natuloy daw yung pong pagpa-file ng tape sa Court of Appeals. Okay, so sa Court of Appeals po sila nag-file ng kanilang apela para po sa naging desisyon ng Marikina RTC. So ibig sabihin po ay pag-aaralan nila yung mga facts presented during the case. At according po dun sa naging interview natin kay Attorney Bueno, di ba, sinabi po niya, ang pwede pong tignan dito sa Court of Appeals ay yung dun sa main case lang, dun sa copyright decision po na nilabas ng korte. Siyempre mabigat din po yun
bukod dun sa 3 million na damages, ay yung pagpigil ng korte sa Paggamit. tape na gamitin lahat po ng mga videos na with Tito Vic and Joey na ginawa po nila since 1979, di ba? So everything mula nung mag-resign yung TVJ all the way back to 1979 ay bawal daw gamitin ng tape. So kasama po dyan sa YouTube channel, di ba? Na hanggang ngayon lumalabas pa rin yung po mga YouTube videos ng TVJ doon po sa Yun, isa pa yan. Ang ano pa dyan, ang pinagtataka ko pa dyan, ba't ayaw na lang nila i-private yung mga video ng TVJ? No? Ba't ayaw nila i-private? Ito kasi yan. Marami rin kasi ng mga nagtatanong ng mga supporters, sabi nila, Sir Jay, bakit ganun? Umi-ere pa rin yung mga video ng Tito Vic and Joey, no? Andun pa rin, may ads pa rin, syempre kumikita pa rin yan. At totoo naman ho yun, kumikita po talaga kahit ilang beses ko na nga sinabi sa inyo, dito sa YouTube, kahit ilang taon ng yung video na yan na naka-upload dyan sa inyong mga YouTube channel at lalo't naka-open po yung monetize niyan, yung dollar sign niyan, eh kikita pa rin po yan hanggat may mga nanonood po dyan. Kaya ang katanungan ng mga supporters ng TVJ, ng mga Dabarkads natin, eh bakit ganun? Eh, 'di ba? Bawal na nga yan kasi pinagbawalan sila na gamitin yung mga video, gamitin yung mga segment, gamitin yung trademark na Itbulaga, kung ano man yung pagmamayari ng Tito Vic and Joey. So doon, hindi ko pa alam kasi wala pang nilalabas. Tutusin, may alam na rin kami. Pero ayaw pa namin din ilabas ng mga TVJ Defender kasi nga mas gugustuhin ho namin na manggaling muna sa sa taas, sa Tito Vic and Joey, sa kampo ng Tito Vic and Joey, yung talagang paliwanag nila mapatungkol dyan sa mga video na nandyan sa YouTube channel na hawak-hawak kayo ng Tape INC. So kung ako sa kanila, i-private nila yan para hindi na masilip ng mga tao na bakit naka-ere. Kasi kahit ilang taon na yan, sinasabi ko sa iyo, kikita pa rin yan hanggat may nanonood. Lalo na ngayon na pumutok ang issue ng mapatungkol sa Tito Vic and Joey at sa legit Dabarkads ay mas malalo pong maraming nagka-interest at maraming nanood ho dyan sa mga video na yan. Kaya sa madaling salita, mas malaki ang kinita ng Tape INC dyan sa mga video na yan kahit ilang taon pa yan kasi babalik-balikan pa rin ng mga tao yan. Gawa ng at sa kadahilanan nga po na nag-viral nga at nag-trending talaga ho itong issue na to. So sa madaling salita, kumikita sila ng malaki dyan sa mga video na yan mapahanggang ngayon. So alam ko, para sa akin, sarili ko tong opinion na talagang pangit nga naman yun kasi wala na nga ang Tito Vic and Joey dun sa GMA, wala na dun sa hindi na sila hawak ng Tape INC pero pinagkakakitaan pa rin yung mga buka nila, yung mga video na yan kahit ilang taong pang ilang taong pang ilang taong pang naka-upload na yan. So kung may magsasabi man dyan, lalo na yung mga kabila, mga supporters ng kabila, baka may magsabi dyan, ay bayad naman na sila dyan nung panahon. Oo nga, nung panahon na yun, panahon ba ngayon, binabayaran pa rin ba sila? Hindi na, di ba? So kaya karapat dapat nang i-private yan kasi mukha ng Tito Vic and Joey ang nakabralanda diyan. Bubulol pa ako. So tuloy natin to. Na YouTube channel na hawak ngayon ng tape. Okay, so yun po ang kanilang ilalaban sa Court of Appeals. Okay, so mukhang yun po ilalaban. Hindi tayo sigurado. Okay, basta ang meron pa lang po akong balita sa ngayon ay tuloy ang kaso. Mukhang seryoso yung tape na bawiin ulit yung pong Itbulaga. And like I said, ang hirap This is a lose-lose situation para po dito sa tape. Sa totoo lang, di ba? Syempre, malaki gagastusin nila para sa apela. It would take many years. Bibiro ang gastos bago ma-resolve yan. Tapos pwede pang umakyat sa Supreme Court yan. At para saan? Para mabawi yung pangalan ng Itbulaga na mangyayari for the second time, ayaagawin nila sa Tito Vic and Joey. Yung pong Itbulaga ngayon sa TV5, para yung di ba? Tatanggalin na naman yung Bulaga, balik na naman tayo sa EAP. So ganun po ba yung gustong mangyari nung sa tape?
dito sa kanilang apela. So we'll just have to find out po kung ano po yung laman ng kanilang maging apela. Okay, kung ano ba yung Pero sa tingin ko wala na talaga ito para sa alos lahat, no? Tayo naman syempre para sa atin bilang supporters tayo at isa rin sa humahanga at sumusuporta sa Tito Vic and Joey mapatungkol sa issue na to. Para sa akin hindi na talaga wala na talagang pag-asang manalo itong Tape INC sa kaso na to. Kasi kung sa una pa lang bagsak na kayo, paakyat pa kayo, di lalo kayo doon pa nga lang sa pinakamababa. Hindi ko naman nilalahit ang RTC pero sa Regional Trial Court pa nga lang laglag na, hindi na nga kayo nanalo, tapos aakyat pa kayo sa Court of Appeal, tapos sa Supreme Court, mas lalo kayong mga ngamote niyan. 'Di ba? Ang ano kasi dito mga kadabarkads ay hindi na natin pag-usapan yung about sa trademark. Pag-usapan natin yung ikakagalit ng mga netizen na ngayon nga medyo nagiging okay na para natatanggap na sila ng paunti-unti kasi naibalik na nga yung Tito Lungit Bulaga. Yun lang naman din yung hiling ng mga supporters ng TBJ. Medyo bumabait-bait na nga sa kanila halos. Kaso nga sa mga ganitong bagay parang lalo nilang ginagalit lang yung mga tao. Lalo lang nilang parang pinakuluan ulit nila or pinainit nila ulit yung mainit na tubig na matagal nang malamig. Alalim nung pang FPJ yun. Dyan, i-apela ba nila yung danyos? Ayaw nilang bayaran yung pong 3 million na sinabi ng korte na babayaran nila dito sa TBJ. So, yung pong mga detalye nito, hintayin po natin na magsalita din yung sa side ng tape para po ikumpirma o hindi yung pong mga pangyayaring ito. Pero ako lang po from credible source po na nakuhanan po natin. Tuloy po ang kaso. Ay, nakapagod. Totoo lang. Sa totoo lang nung nabasa ko. Akala ko kasi tapos na eh. Di ba gumagawa ako? Di maya na naman punta mo sa ano yan na model. Ito, in fairness, believe ako dito kay model. Bukod sa napakabait din na tao nito sa personal. Napakasipag, grabe. Pakasipag niya, no? Bagay siya, may kotse siya, may service siya, malapit lang siya dun sa dyan sa court na yan, sa kung saan man niyang inaano yung kaso na yan, no? So, okay lang hindi katulad namin. Jake Magnus, Batangas, Taguig, si Crisulo, Marikina, Pasay, di ko alam, maraming lugar yun eh. Maraming bahay yun eh. Katulad namin, yan, wala naman kami mga service. Motor, wala din, di ba? Kaya yun, medyo talagang ang galing din ng ginagawa ni model. Kaya malaking tulong din sa amin kasi nakapag-reaction kami. Tsaka maraming source to eh. So tuloy natin. Pag-asaran ako kay Lakay kanina, akala ko tapos na yung kaso, akala ko move on na, iba na yung storya, akala ko iba na yung so in a way I was relieved kasi although mas maganda para sa vlog na tuloy yung kaso kasi ang dami naming i-report, ang daming tuloy yung galit dun sa tape dahil dun sa kaso. Kumbaga maganda para sa mga vloggers na nagko-cover nito, pero syempre ito i-correct ko lang yung sinabi ni model. Hindi totoo, may mga content kami kapag natuloy pa to ulit kung tong labanan na to, pero para sa amin ayaw na rin namin to eh. Kasi sabi nga namin, 'di ba, matapos lang yung makuha lang yung Tito Lungit Bulaga. Kaya minsan ang nangyayari, sumasagot lang kami dun sa mga vlogger na panay pa rin paninira sa Tito Vic and Joey. Doon na lang kami sumasagot, pero yung about sa ganito, sa ganyan, no, hindi na namin wala na rin kaming amor kasi nga sabi namin okay na, tapos na yung laban, panalo na tayo. Kaso ngayon eto na naman panibagong labanan na naman to at kawawa na naman yung kabila kasi kami dito katulad yan may issue na naman ng panibago, so babanat na naman kami dito. Malamang sa malamang may mga magyayabang na naman yung mga vlogger sa kabila. Lalo na si Arn, ilang araw na nagpapahinga, wala na masabi.
O yung kaso dun sa sabi yung tinatakot nila kami, nakakasuhan nila kami, asan na? O, siguro mga 3 months, sige, hintayin natin, 3 months. Okay ba, mga Dabarkads, payag ba kayo? Nakasuhan nila kami, wala naman tayong ginagawa masama dito, di ba? Nagsasabi lang tayo ng katotohanan, yung nga lang, masakit para sa kanila yun. Alam nyo, sa totoo lang talaga, ang katotohanan, masakit talaga yan. So, mas okay pa yung fake news eh. Wala kang pakialam na. Pero yung totoo, yung makabuluhan at may katotohanan na salita o salaysay, ay yun talaga yung masakit sa kalooban, lalo na dyan sa parte at sa posisyon ng TPINC. It will come to a point na gusto mong matapos na eh. Gusto mong maitama na, di ba? Malagay tama. na sa tahimik yung pangalang Itbulaga at manatili na sa Tito Vic and Joey. So, ito pong ginawa ng tape, itong pagpa-file sa Court of Appeals ay nakakalungkot and nakaka-frustrate din. Kasi kesa mag-move on na lahat, ang maaapektuhan niyan hindi lang naman yung hindi lang naman yung TVJ, yung mga sariling employees ng tape, yung mga sariling host ng tape sa tahanan ng pinakamasaya ngayon. Sila ang kumukuha ng galit ng tao dahil sa hindi matapos-tapos na kaso. Sila nga yung ginawang palaman ng mga halusos. Si Isko, si Paolo Conti, si Buboy Villar, si Betong, lahat ng host dyan, sila yung ginawang palaman na dapat sila naman yung sumasalo ng pambabash at galit ng mga netizen at mga tao sa kanila gawa ng sa pag-angkin nila sa titulong Itbulaga. Kasong nangyayari kasi, ang okay na sana yon na yun na nga, tanggap na ng mga artista na ginawa silang sangkalan dahil binabayaran naman sila dyan. Kaso masama nga dito, bumabanat yung mga artista. No, kasi tutusin, ang banat kasi ng mga tao is about naman sa titulo. Nagugulat kami, may mga employee na, may mga ganun-ganun. Hindi naman sila kasali dito. Kasi hindi namin problema na mawala yan, ganito ganyan, kung bumagsak man yung noon time show na yan, problema ng amo niyo yan. Katulad ngayon, tahimik na. 'Di ba? Kikita ko yung views nyo sa YouTube, sa Facebook, medyo umaangat-angat na, 'di ba? Kahit papaano, hindi katulad dati. Pero eto na naman, panibago na naman. Babagsak na naman at ayaw na naman. Magiging bandang huli nito, mananawa na sa inyo yung mga tao. Unti-unti na nga kayo natatanggap kaso ginagawa nyo, yan na naman, apila na naman. So panibago na naman. So ibig sabihin talaga, may isip ng mga tao na, ayaw talaga nilang paubayan na sa Tito Vic and Joey yung titulo na Itbulaga. Talagang inaangkin nila. Doon na lilitaw yung salitang talagang sugapan na sila sa pang-aangkin ng hindi naman sa kanila. No, so salamat model. Tingnan natin yung mga comment ng mga Dabarkads dito sa video ni Model of Maynila. So ito. Sabi ni Conrado, yan, kahit pa sila mag-apila kung wala naman silang apil sa madlang tao, wali pa din. So ito naman. Pagtuunan na lang nila ng pansin kung paano pagandahin ang kanilang programa, tama yun. Kung doon sila magtapon ng limpak-limpak na salapi, sila para makahanap ng tauhan na tutulungan sila sa pag-angat maipaangat ang show nila. Hindi yung naghahabol sila sa hindi nila pagmamay-ari. I swear, rebels is them manage to surpass EB on own, but I guess they know with it. Ayoko nang magbasa talaga na English nabubulol ako, basta yun meaning ko sa inyo, may na talaga magbasa sa English, no? Ako ituloy ang kasumpa sa tape, isumpa ang tape. Pinusumpa na kayo. Kahit tumabol sila, alam naman ng mga tao na hindi sila ang tunay na Itbulaga. TBJ is Itbulaga, Itbulaga is a TBJ. Period. Nako po, pinapahirapan lang talaga nila yung sarili nila. Inaasahan na nila si Attorney Buko to. Inaasahan na nila si Attorney Buko. Yan.
Okay lang, tuloy kita nyo diyan. Oo, totoo naman. Tuloy ang kita talaga. Ito. Yung ring niya, English. Oh, bakit dumaan pa siya sa CA? Sana dumiretso na sila sa SC para matapos na agad. Okay lang yan, mag-apila, karapatan nila yan. Basta Joey De Leon, condemned title Itbulaga. Totoo naman, karapatan naman nila yung mag-apila. So wala naman na problema dun. Mag-apila lang sila. Hindi naman natin pera yung ginagamit nila dyan eh. Mark, hindi na mababawi. Naku po, hayaan na lang sila. Sige lang, para masupalpal. Naalala ko talaga yung legal conflict ni Willie Revillame at ABS-CBN. Lumipat sa TV5. Ayaw talaga nila ng tahimik. Bahala nga sila, pati stress na rin. Dapat pala nung una pa lang binitawan na nila yung tape ng tape INC kasi bumagsak na yung ratings nila. Tape INC tumulong para maiangat at magpatuloy sana sa nagsasara na lang yan para it's showtime ang sikat. So daming mga comment dito mga netizen, no? Oo, so hindi to. Bastos talaga, ayaw patalo, kaya kung tatay namimilit din po, di po ba? Ugali na nila yan, ayaw patalo. So kayo mga Dabarkads, ano may bibigay nyo ng opinion dito? Comment nyo lang po dyan sa baba. Ewan ko ba dyan sa kanila? Ba't hanggang ngayon? Apila pa rin ang apila. Lalo lang nilang ginagalit yung mga tao eh. Sa totoo lang, okay na eh. No, okay na kasi nagsimula na sila sa panibago nilang title. So ito na naman. Siguro yung siguro dun sa 3 million, no, sa mga danyos. Gusto nilang yun, hindi nila mabayaran. Kasi nga, dahil nga doon sa panaginip ko, di ba? Nasa panaginip ko yun eh. Baon na nga daw yung tape gawa ng about dun sa kaso na to. Ang laki daw ng ginastos. Tapos napunta lang din sa wala. So yung mga Dabarkads, mga kabiyaya, anong masasabi nyo? I-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At ito, pakipollow naman po ang ating Facebook page, si J. Guevara 18. Yan, nag-upload din po tayo dyan. At syempre, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta nyo sa ating #1 noontime show na Itbulaga ng Tito Vic and Joey sa TV5. At sa pagsuporta sa mga legit Dabarkads Defender, TVJ Defender. Yan, nandiyan po sa description ng kanilang mga link. Pakisubscribe po. At ayun, tuloy-tuloy din po pala tayo sa pag-charity, pagtulong sa ating mga kababayan. Nandiyan po Chris MTV, pakisubscribe, pakisuportahan at pakishare ng aming mga video sa mga upload namin. At ito rin, pakishare na rin po itong video na to para mas malaman pa po ng iba na mga hindi pa nakakilalang Dabarkads sa atin. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Sila ang TVJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TVJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. J. Guevara, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi. Sila ang nandyan